Magandang umaga po ng Sabado sa ating lahat. Welcome po sa programang Ang Hangad ay mapagkalooban kayo ng libreng payo sa inyong mga usaping legal. Ito po ang palatuntunang Talk to my lawyer. Kami po ang inyong partner sa batas, Jackie Maestrado. Attorney Mark Tolentino. Ayan. Good morning, attorney. Yes, good morning, Miss Jackie. Sige. At ito nga may nag-comment Sabi niya rito, attorney Mark gandang umaga po, attorney Mark at Jackie. Napakaganda ng topic nyo. Kayo na ang #1 station. Wow, salamat. Kasi madami daw natututunan yung mga tagapakinig sa inyo. Ang tanong nga niya rito, meron siyang pahabol, hindi na ba talaga mapapalitan naman yung ginawang batas ni Kiko Panghilinan? Kasi daming mga masasamang bata, yun ang term no? Na hindi mo man lamang makante. Tignan nyo. Meron daw instance na ulat, may pumatay sa lola, 17-year-old ang suspect. Ayun, sa DSWD na kulong. So, anong batas ang ginawa niya? Si Dondon ng Mandaluyong. Tama yan kasi under sa yung batas na yung juvenile justice system, pag yung bata is below 18, ang bata, walang criminal liability. And 15 below, walang criminal liability, but 15 to 17 can only have criminal liability only pag may tinatawag na discernment. Pag yung utak mo talaga criminal na talaga, dun mo palang maging criminal liable ang isang bata. So, but normally, pag below 18, based on my experience, walang criminal liability. Mostly, pupunta lang yan sa DSWD and may konting rehabilitation. O, yun lang yan. Ayan, so, ang kinakailangan na lang sigurong gawin ng kung mga kongresista natin o senador, i-amenda. Actually, dapat ibalik yung dati. Kasi dati under the revised penal code, 9 years old lang. 9 Ngayon, years old. naging 18. Tumaas. Tumaas. Kasi dati po kasi, below 9, walang criminal liability. 9 to 15, only may criminal liability but if acted with discernment. Ngayon, tinaas na 18. So, that's why, lahat po ng below 18, based on experience, wala na talagang criminal liability. So, siguro, sa tingin nga natin, sa magulang pa rin no, nakasalala yung responsibilidad, di ba, ng paghubog ng pagkatao ng mga bata. Tama po yan. Kasi, actually, yung law po kasi, yung criminal law natin, dalawang purpose. Yung isa, punitive, meaning for punishment. Yung isa, for correction. So, I think yung, in fairness of Senator Pangilinan, baka yung gusto talaga niya, yung penalty na mga criminal law natin is purely for correction, not for punishment. So, that's why, pag below 18, kung kaya pang i-correct natin. Okay. Sige. So, aside from that, attorney, ay meron ding mga nakapending tayong mga tanong. So, ito, simulan po natin. Good morning, Attorney Mark. Ask ko lang po ang tungkol sa pamangkin ko. Tinutukan po siya ng baril ng pinsan ko, naagaw ng pamangkin ko yung baril at dinala sa bahay. Kapitan, yung pinsan ko, subalit nang mag-hearing, wala po dun sa statement yung panunutok. At balak pa raw, baliktarin nung nanutok ang kaso. Dahil hindi naman daw sa kapatid ko yung baril. Tumawag po ang pulis, ang kapatid ko para ipadakip nung nanuntok at para daw ibigay sa pulis yung pinantutok doon sa pamangkin ko. Nagkaroon po ng demanda, illegal possession, nakuha po yung baril. So ano pong dapat gawin ng aking pamangkin? Maraming salamat po, si Bobby ng GMA Cavite. So yung nanutok, yung isang barangay captain. So yung barangay captain, pwede pang idemanda yan criminally and also administratively. Kasi administratively, pwedeng mag-file po ng complaint sa DILG or sa sanggunian. So for example, sa League of Councilor, sa mga konsihal, for example, sa Bacoor City, sa sangguniang panglungsod ng Bacoor, pwede mag-file doon ng administrative case against the barangay captain. Okay? Kasi po, ang barangay captain is actually public office, is a public trust. So, pangit naman na you are a public official, same time, you're also violating the law. Okay? So, pwedeng maging liable administratively. Criminally, pwede din maging liable kasi nanutok ng baril yan. So, pwedeng ma-demanda natin ng grave threat. Pwede rin ng illegal possession of firearm or any crime kung tutok lang or may intent talaga na patayin, pwedeng maging liable yan ng attempted
homicide. But normally, pag nanutok lang, wala namang purpose na patayin, grave threat lang or pwedeng mademanda din ng illegal possession of firearm. Okay, salamat po. Si Yoy naman ng Cavite ay nagtanong din at sabi niya rito, mandatory po ba na i-inform ng isang ahensya ng gobyerno o pribado man ito ang isang tao na nag-apela sa kanilang tanggapan kung ang kaso ay napagpasyahan na nila? Okay. Pag nagpasyahan na ng isang isang agency, for example, inapila po ng isang tao, of course, kailangan i-inform. Normal yan kasi you are informing yung isang agency na yung decision nila is under appeal. And to make it not final and executory. Kasi pag walang apila, maging final lang yung decision ng isang government agency. So, kailangan i-inform sila na yung decision nila is still subject on appeal. Appeal, okay. Ayan. Salamat. Sana ho ay naintindihan ninyo yung paliwanag ni Attorney Kayoy ng Cavite. Si Nene naman po ng Imus, Nene Rabino. Sabi niya, good day po, Attorney Mark at Jackie. Ano po ang ibig sabihin ng writ of amparo? Okay. Yung writ of amparo, parang protection order. Okay, parang protection order din yan. Kasi writ of habeas corpus, yun ang diferensya yan ng writ of amparo. Kasi writ of habeas corpus, kailangan i-produce mo yung body sa court. For example, nawala siya. So, kailangan yung order, i-order yung isang agency ng government or isang tao na nag-kidnap na to i-produce mo yung katawan ng tao doon sa court. Yun ang writ of habeas corpus. Ang writ of amparo naman, pag may, for example, may threat, may intimidation, may violence, so pwede kang humingi ng protection sa court natin. Okay? So, yan yung tinatawag na writ of amparo. Ba't amparo? Sinho ba si amparo? Meron bang meaning? Actually, writ of amparo, mga 3 years ago na yan. Pero I think nawala na yung writ of amparo, parang wala na nag-file. Dati kasi nung bago pa yan, may writ of amparo. Ngayon naman, may writ of kalikasan. Bago naman yan. So, that is like a protection order primarily for our environment. Ayan. So, maganda rin po, no? Sa daan po ng San Pablo, good day po, may pananagutan po ba ang jeepney operator sa mga biktima ng vehicular accident kahit mapatunayan sa investigasyon na wala namang kasalanan po ang tsuper ng jeep at ang may kasalanan ay yung kabilang partido? Okay. Maganda to. Kasi may tinatawag kasi ang jeepney operator, may tinatawag na contract of carriage or contract of transportation between jeepney operator and the passengers. Okay? So it means pag na-damage or na-injured po yung mga passengers, may liability po ang operator. Ang basis ng kanilang liability, contract of transportation or carriage. Okay? But with respect to the driver ng isang jeepney, pwede maging liable siya ng delict or criminal liability if reckless or careless siya. But in this case, hindi naman siya careless. But not because hindi careless ang driver, pwedeng maging liable ang operator. But ang operator, pwede niya i-invoke na he exerted effort na to exercise due diligence nung pag-hire niya ng kanyang driver. Kung na-prove niya na nag-exercise siya ng due diligence to be a good father of the family in selecting the employees ng kanyang corporation or business, pwede siyang hindi maging liable. Pero kailangan i-prove pa niya yung nag-exert siya ng effort. Oo. So, yung may bigat ng responsibilidad dito ay yung operator. Yes, yung operator kasi may contract sila. Yes. Okay, may contract. Okay. Si Ann ng Quezon City, nagpadala po ng katanungan. Sabi niya rito, good day, Attorney Mark at Jackie. Ask ko lang po, ano yung pwedeng ikaso sa hipag na palaging ginugulo ako, minumura, at kung ano-ano raw ang mga salita na di maganda kasi ako walang anak, ampon lang po yung anak ko. Pati bata ay minumura din, masyado na ho. Ayan, may sarili kaming bahay at nakapagtapos na rin ang bayaw ko. Pati anak ko kahit ba ampon, may mana pa rin. Okay. Yung pagmumura, oral defamation yan. Okay? Defamation. So, oral defamation, kasi mayroon tayong tinatawag na constitutional right of expression. But hindi absolute yan. Kailangan
not to the extent na ma-violate yung honor ng isang tao. So, yung nagmumura, pwede maging liable siya ng oral defamation with respect sa kanyang hipag, di ba? Yung hipag. Pero yung anak, hindi lang oral defamation, pwede din siya maging liable ng child abuse. Kung bata yung minumura niya. Kasi may psychological effect yung pagmumura eh. Paano pag naging defense lang nung yung hipag hindi, expression ko talagang magmura nagkataong gusto kita. O kung mere expression lang, walang criminal liability. Kailangan kasi to be criminal liable, your mind is also criminal. So it means kung yung pagmumura niya is just an expression kasi yung mga mostly natin, yung nature ng Pilipinas, PI is just an expression. Yes. But pag yung intention niya is just to destroy the reputation ng isang tao, pwede siya maging liable. Okay? Pero depende yan sa facts ng kaso yan. So, depende na yan sa court na mag-appreciate sa facts. Okay? But with respect to kung may karapatan bang ampon, depende kung anong klaseng pag-aampon. Judicial ba yung ampon or yung ampon lang na extrajudicial? Kasi wala tayong, hindi legal ang extrajudicial na pag-aampon. Hindi yan ni-recognize po ng batas. So, pag judicial ang pag-aampon, or meaning legal yung pag-aampon, mayroon siyang karapatan, same with a legitimate child. Pero yung illegal yung pag-aampon, yung extrajudicial, so it means walang ang pag-aampon na nangyari. It means pwede pa maging liable ka ng simulation of birth kasi ninakaw mo ang pagkatao ng isang bata. Okay. And so malinaw po yan. Eto, bago tayo mag-station break, partner, ay pakisagot po ito. Sabi ni Perla ng Dasma Cavite, good day po. Tanong ko lang po, ano ang pwedeng ikaso sa isang Japanese na 3 beses po nagpakasal sa Filipina? Ayan, dito, syempre, sa Pilipinas. So, paano po? Ano ang maaring ikaso? Yung Japanese, kung nagpakasal ng 3 beses sa isang Pilipina, walang kaso. Pero kung iba't ibang Pilipina, bigami yan. Pero kailangan in bigamy, kailangan dito sila nagpakasal. Hindi pwedeng sa Japan. Kung sa Japan nagpakasal, hindi bigami yan. Kasi criminal laws are territorial in nature. Kailangan yung krimen dito ginagawa sa Pilipinas in order that the Philippine government may jurisdiction or may authority sa kaso. Pero kung yung bigamy ginagawa sa Japan, ginagawa sa Korea, sa Singapore, walang crime. Pero kung mahal na mahal niya yung isang Pilipina niyang asawa, pinakasalan niya ng 3 beses, walang kaso. Walang kaso. Kasi hindi namin bigamy yan Pagmamahal yan. Ayun, yun ang distinction. Okay, so marami pa po tayong mga katanungan na sasagutin sa ating pagbabalik doon sa ating mga kababayan na meron hong legal concerns. Pwede ho kayo mag-text sa ating text line 0947-660-8633. Magbabalik po ang palatuntunang Talk to my lawyer. So, ipagpapatuloy po natin ang pagsagot sa inyong mga napending na katanungan. Narito, barangay justice system naman, attorney. I think did we discuss it already? Yes, so, barangay, yes. At madami nga din tayong mga naiwan yes, ng mga tama. katanungan. Si Joy ng Bulacan, sabi niya rito yung babae, inireklamo sa barangay, may mga pangalan daw at signs ng mga nagrereklamo. Na wala namang ebidensya. So ano po ang criminal liabilities nila, saan magsasampa ng reklamo, sa barangay huba o diretso sa korte? Ang sa barangay kasi, pag mababa lang ang kaso, yung away kapitbahay lang, yung mga chismis lang, below 6 months na imprisonment, doon kayo sa barangay. Ang purpose ng barangay, hindi naman kaso yan. Ang purpose ng barangay, mediation. Kasi, ang purpose kasi dyan, sa mga kapitbahay, kung pwedeng isettle, kasi pangit naman sa isang barangay na may kaaway ka. Okay? So that's why, kung pwedeng isettle na. Okay? And pangalawang purpose ng barangay justice system, to avoid court dockets, na clogging of court dockets. Kasi sa court po natin, konti lang ang courts natin, ang dami ang kaso. So that's why, na-delay. Kasi isang judge, 10,000 ang kaso, paano na isettle yan? Okay? That's why, kung pwedeng isettle na dun sa barangay pa lang. Okay? With respect to that case, anong klaseng kaso? Pag-away lang ba? Pang-chismis lang ba? Panunutok ba yan? Kasi pag simple case lang, pwede sa barangay. But only for purposes of mediation. Pero kung serious na kaso na yan, kailangan dadaan talaga sa court yan.
Okay. Pero ano yun, attorney? Dapat pumunta muna ba sila sa barangay o bago sila pumunta ng korte or diretso na sa korte? Pag mababang kaso lang, below 6 months lang na kulong or I think 1 year yata ang kulong, pag ganon, pwede nang kailangan dumaan sa barangay. Pero pag mahaba ang kulong, kung first hindi siya light offense, pwede nang dumiretso sa court. Diretso na. Wala silang clearance kailangan hingin sa barangay. Hindi na kailangan. So in that case, pag criminal, hindi mo na dadaan sa court. Dodaan mo na sila sa public prosecutor. Kasi ang purpose ng public prosecutor, i-determine kung may probable cause or may basis ang pag-file ng kaso. Okay. Ayan, salamat. Si Elmer Castillo ng Loyola Heights, Quezon City. Attorney Mark and Jackie, may 2 anak ako. Okay, pwede pala o palagi kong kinukutsa ng kapitbahay. Binaranggay ko at hindi umattend ng hearing 2 times. May CFA ako. So, pwede bang isampa sa korte? Maraming salamat po. Pwede na. Yung CFA, that is a certificate to file action. Okay? So, kailangan may certificate ang barangay. Otherwise, pwedeng ma-dismiss ang kaso mo on the ground of failure to file, the failure to comply the conditions ng batas. Ang one of the condition ng batas, pag covered po ng barangay justice system or lupon tagapamayapa, kailangan ang certificate to file action or CFA. Okay. So, paano yun, attorney? CFA, so hindi nangangahulugan na porket hindi dumating yung mga gusto niyang ihabla or ireklamo, ay wala na yung kaso. Hindi. Yung hindi pagdating mo sa barangay, it means ayaw mo makipagsundo. Yun ang purpose niyan eh. It means kung ayaw mo makipagsundo, then huwag kang pupunta. Kung gusto mo makipagsundo, di pupunta ka. Yun lang yan eh. Yun. Ganun ho pala kasimple. Okay. So, mula Barangay Justice System, talon tayo sa family law. Yes. One of my favorite. At expert si Attorney Mark dito. Yes. Ayun, medyo marami-rami. Good day, Attorney Mark. Pwede po bang maghabol sa asawang walang anak pero legal na asawa? Thank you. Of course, kasi asawa mo yun eh. Kung nagpakasal po kayo, it means may obligation kayong dalawa to support each other. Okay? It means hindi lang si lalaki ang may obligation to give support, ang babae din may obligation to give support. In fact, nakalagay po sa family code po natin that the husband and the wife has the obligation to give support, moral support, trust, and love. Yun ang basic na obligation po ng mag-asawa. Pakiulit nga, attorney, okay? Para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig. Okay. Ang nakalagay po sa batas, the obligation ng mag-asawa to love. To love. To support. To support. And to take care and give trust to each other. So, yun ang obligation ng mag-asawa. Okay? Of course, you should be faithful. Okay? It follows. It follows. So, it means, hindi lang si lalaki ang may obligation yan. Ang babae may obligation din. It means, pag babae ka, hindi ka lang mag-demand ng support ni lalaki. Si lalaki pwede din mag-demand ng support ni babae. And when we say support, hindi lang siya dahil sa pera? Not necessarily financial. Financial is one. Okay. Kasama ang moral, kasama ang spiritual, kasama ang emotional support. Ayan. So, yung pala ang obligasyon eh, no? Klaruhin natin na hindi lang si lalaki ang may obligasyon. Si babae may obligasyon din to give support. Okay. Sige po. Thank you. Si Mr. Cruz ng May Kawayan, Bulacan ay nagtatanong, byudo po ako, pensyonado ng GSIS. Bala kong mag-asawa uli. Kung mamamatay ba ako, may survivor pension kaya ang napangasawa ko? Survivor's pension. Of course, siya yung asawa mo eh. Oo, siya yung, kumaga, magko-continue yung pension dahil meron ka hong asawa. Basic yan. Okay. So, meron po Mr. Cruz. Good morning, attorney and Jackie. Si Mel po ito ng Las Piñas. Pwede ba kaming magpakasal sa ka-live-in ko ngayon? Matagal na kaming nagsama. Pwede ho ba ipa-beneficiary ako sa PhilHealth or SSS? Pero kasal siya sa una niyang asawa. Ang asawa niya nagkapirmahan na ho sila sa barangay at wala na raw hong pakialam sa isa't isa. Okay, yun ang very clear na practice sa ating mga Pilipino. Yung pirmahan ng barangay, hindi yan annulment, hindi yan legal separation, okay? Yung pirmahan ng barangay, it only means na nagbibigayan ka ng consent sa
inyong unfaithfulness. It means, bawal na si lalaki magdemanda ni babae ng adultery. Si babae, hindi na rin pwede mag-file ng concubinage ni lalaki. Kasi, may kasunduan na sila, may consent na sila, may forgiveness na sila with respect to unfaithfulness. But it doesn't mean na hiwalay na sila. Yung hiwalay, ang may karapatan lang, may authority lang not to dissolve the marriage is only the Court of Justice. Based sa mga evidence na pinipresent and na-prove sa court, ang kailangan yung mga evidence na yan, kailangan, one, na enumerate, na pinangalanan po sa Family Code ng Pilipinas. Okay. So, malinaw yun na hindi nangangahulugan na kapag sabihin na natin, nagkasundo yung dalawang partido na, hindi, wala na akong pakialam sa kung anong gagawin mo, sa akin din, wala ka na rin pakialam. Hindi ibig sabihin nun na sa mata ng batas ay hiwalay na kayo. Hindi ganon. Ang purpose lang ng ganyan sa barangay is only bawal na magdemandahan based on unfaithfulness. But, kasal pa rin kayong dalawa. It means, kasi kasal pa kayong dalawa, wala kayong authority, wala kayong capacity to enter into another marriage. Kasi, otherwise, pwede po kayong magdemanda ng bigamy. And bigamy, mas mahaba pa yan na penalty, hanggang 12 years yan, kesa adultery or concubinage. Okay. Paano daw po yun? So, ibig sabihin, itong kanyang tanong sa atin na pwede ba siyang maging beneficiaryo ng PhilHealth or SSS, ay hindi pwede. Hindi pa pwede. Kasi kabit lang siya Ganun na yan. Technically, kabit lang. So, ang magandang gagawin natin, yung may asawa, mag-file ng annulment, then magpakasal sila ulit. Para maging legal ang pagkasama nila. Pag natapos na po yung annulment. After nila mag-file ng annulment, magpakasal sila ulit. Di okay. So, wala lang problema. Okay, salamat po. Si Rosie ng Pandi, Bulacan ay nagtatanong, yung apo ko po gusto hiramin. Pero ang lolo at lola, ayaw pahiram sa akin ang anak. Ayan, ang anak ko babae, hindi po sila kasal. Yung bata, 7 years old na. So, ano po ang dapat kong gawin? In other words, attorney, si Nanay Rosie, gusto niyang hiramin yung apo niya, pero yung parents nung lalaki, yung tatay nung bata, ayaw ipahiram sa kanya. So, paano yun? So, saan yung nanay? Yun. Kasi, ang batas po kasi, pag ang bata below 7, ang custody ng bata kay nanay. Kung hiwalay ha. Pero kung hindi naman sila hiwalay kasi mag-asawa sila, ang custody ng bata joint. Joint, it Pareho means sila. Both kay mother and kay father. Pero kung maghiwalay si father and saka si mother, ang custody ng bata kay nanay. Kay nanay. Basta below 7. Pag more than 7 na, may authority, pwede na mamili ang bata. Pero kailangan ang pamili niya voluntary. Okay? Hindi po pwede ma-influencehan po siya ng either parents. That's why kailangan din ng imbestigahan kung paano yung pagpili ng bata. Okay po. Si Chona ng Bataan, may karapatan po ba ang asawa ko sa mga naipundar ko kahit 4 years na kaming hiwalay dahil sumama po siya sa ibang babae? Okay. As a general rule, meron. Kasi nga, lahat po ng properties na na-acquired ng either husband or the wife during marriage, conjugal properties. Except kung mayroon silang tinatawag na prenuptial agreement. Yung prenuptial agreement, kailangan na agreed po yan bago sila kinasal. Hindi po pwede ang agreement na yan during the marriage. Kailangan, before the marriage, may agreement na sila na wala silang pakialaman sa isa't isa with respect to properties. But kung walang ganon, as a rule, ang general rule ang mag-apply. Ang general rule is conjugal absolute community of property. Kung say absolute community of property, anong property ni wife, properties ni husband yon. Anong properties ni husband, properties ni wife yan. Kahit na ang bumili nun o nakakuha ng property ay, halimbawa si babae, may karapatan si Mr. Yes, may karapatan. Except kung mayroon silang prenuptial agreement. Okay. So, with respect to this case, si lalaki pumunta sa ibang babae. So, therefore, siya yung act in bad faith. Okay? Si lalaki in bad faith. So, ang mas maganda, mag-file ng annulment si babae and i-grounds niya na si lalaki ang in bad faith para lahat ng properties sa conjugal properties sa kanya. Ayan, So, yun po ang una mong dapat gawin. Kailangan i-prove natin na si lalaki ang in bad faith. Kasi,
Kung sino yung spouse na in bad faith, wala siyang share sa conjugal property. Para matulungan na rin si Nanay Chona, attorney, paano niya mapuprove na ano yung po pwede niyang i-present? Of course, na unfaithfulness, yung proof of unfaithfulness ng husband niya. So, any proof, any... Pwede ba, attorney, halimbawa may kapitbahay, nakakita dun sa yes, set niya? Pwede yan. Nakasama yung ibang babae. Pwede yan. niya yun. Kung ano testimony. Yes, ang tawag doon, affidavit. So, mag-execute ng affidavit or mga pictures or any statement na proving na si babae o si lalaki may iba. So, it's already enough. Okay, ayan. Salamat po. Si Rodel ng Bacoor, Cavite, sabi niya rito, good day po, attorney, isang Filipino na nasa California, US citizen na po siya. May US passport ang ginagamit po niya, o US passport ang ginagamit niya. May divorce paper naman siya. Gusto niya magpakasal dito sa Pilipinas. So, ano po yung mga documents para maging legal ang kasalan sa judge? Okay. May kaso yun yung may kaso, I think 2005 or 2004 case yata yun. Ang kaso na yun, pag ang Pilipino na acquire niya ang citizen abroad, then nag-file ng divorce, valid ang divorce. Pero kung na-acquired ang divorce, Pilipino pa siya, hindi valid yun. So, kailangan malaman natin, kailan na-acquire ang divorce, kailan siya nag-file ng divorce. Kung nag-file siya ng divorce and na-acquired niya yung divorce, Pilipino pa siya, invalid. Pero, kung na-acquired niya ang divorce, US citizen na siya, valid yun. Valid yun. Okay, so ang gagawin niya, pero hindi automatic yan, ha? Ang gagawin niya, yung divorce decree niya sa abroad, kailangan mag-file muna siya ng petition for judicial recognition of foreign divorce. Dito sa Pilipinas. Kailangan niya ipa-recognize yan dito sa Pilipinas na divorce na siya. So, ano yung mga proof na kailangan? Ano yung mga documents na kailangan? Of course, kailangan niya yung documents na divorce paper and kailangan ipa-notarize yan sa US Embassy. Then, after US Embassy, red ribbon yan sa Department of Foreign Affairs. Okay. Ayan, so marami pa po tayong mga katanungan kaugnay ng family law. Babalikan ho natin matapos po ang ilang paalaala at magbabalik po ang programang Talk to my lawyer. Yes, we're back at kayo po'y patuloy na nakikinig sa palatuntunang Talk to my lawyer. At narito pa, Attorney Mark, yung mga questions natin kaugnay nitong family law. Eto, good day po, yun pong anak ko ay nagkarelasyon sa ama ng anak niya. Ama ng anak niya. Parang, ang haba. Direct to the point sa boyfriend niya. Boyfriend niya. Oh, yan na lang. Nang magka-birthday po, mag-birthday po, 1 year na yung anak, iniwan na sila nung lalaki. Hindi po sila kasal. Ang tanong, may karapatan mo ba na humingi ng sustento yung anak ko sa tatay nung bata? Ngayon po kasi, 6 years na po yung apo ko mula po nung iwan after that, 1 year na birthday celebration. Pasok yung RA 9262. So in that case, hindi kailangan nakasal. Importante kahit may dating relationship lang, sexual relationship, ex-boyfriend, ex-husband or husband, pwedeng mag-file ng RA 9262 or violation against women's right. Ano yung mga violation against women's right? Kasama doon ang tinatawag na physical abuse, may emotional abuse, psychological abuse, and economic abuse. In this case, failure to give support, may tinatawag na economic abuse. Kasama pa doon ang psychological abuse and emotional abuse kasi sinasaktan ni boyfriend si girlfriend. Yun. Okay. So, yan po yung mga, liabilities. Si Dina naman ng Pampanga, ask ko lang po, ano po ang pwede kong ikaso sa mister ko? Nalaman kong iba ang ginagamit niyang apelyido ng nanay niya. Kasal naman po ang magulang niya, sa kasal lang namin niya, iniba. Fake po ba yun? Actually, may mga ganyan. Finake yung pangalan para pag kumuha sila ng marriage contract, single pa rin. May mga ganun. Style niyo, So, depende kung anong purpose ni husband. Kung ang purpose niya ganun, pwede ma-demanda siya ng falsification of public documents. Pwede ganun. Okay. But to respect sa kasal nila, valid pa rin yung kasal nila. Valid pa rin, kahit na iba pa rin yung apelidong ginamit. Yes, valid yung kasal nila. So, pag valid, pwede sila mag-file ng annulment. Hindi automatic nga, kahit void na, hindi ganun. Kailangan pa rin mag-file ng annulment. Annulment pa rin. Si RJF ng Laguna.
Tanong ko po, may asawa po akong tunay. Okay? Kasal po kami sa West. Nag-abroad po ang asawa ko. And by the way, anim po ang anak, puro professional na po yung mga anak nila. 14 years na po kaming hiwalay. Nalaman ko na may asawa na ang asawa ko at may anak ng 2. So, pwede ko pa ho ba siyang kasuhan? Thank you po, Attorney Mark. Anong klaseng kaso? Pag bigamy, depende. Kung kinasal sila sa Pilipinas, pwede ka mag-file ng bigamy. Pero kung nagpakasal sila doon sa abroad, walang bigamy. Pero pwede ka mag-file ng legal separation, pwede ka mag-file ng annulment plus damages. Yeah. Pag sinabi nating damages, bayad. May bayad. May bayad. Pero walang kulong. Okay. Yun lang yan. So, si Lita naman po ay nagpadala ng mensahe. Good morning po, Attorney Mark at Ma'am Jackie. May kapatid ako, may asawa. Kasal sila, may 4 na pong anak ngayon, may kinakasama na yung babae. So, may karapatan po ba yung babae sa mga ari-arian nila? Okay. Si babae, kasal sila. O kasal sila, of course, may karapatan pa rin kasi nga hindi sila walay, walang annulment. With respect to that, may tinatawag na conjugal absolute community of properties. Whatever properties na acquired ni husband during marriage, may share doon si wife. And whatever properties na acquired ni wife, may share doon si husband. So, yun ang general rule. Except pag mayroon silang tinatawag na prenuptial agreement. Yung prenuptial agreement, yun ang agreement na kailangan nilang in-execute before the marriage. Agreement, for example, na wala silang pakialaman sa income nila or pwede silang may partnership but only with respect to the income of their properties. Ang tawag doon, conjugal partnership of gains. It means partner lang sila with respect to the income of their properties but with respect to their properties, hiwalay sila. Oh, ganun ah. Malinaw po yun. Ayan. So, yung mga nauna nating katanungan, more on yung sila yung biktima, Attorney, diba? Tama. Ito naman. Ito iba yung tanong na ito. Good day po, Attorney Mark. Si Marisa po ako ng Bulacan. Ask ko po, makakasuhan ba ang aking anak kung nagkaroon na siya ng ibang family? Pinabayaan na po, buntis pa lang ang aking anak at di siya nagpakita. Okay. So, parang malabo, no? Sino po ba ang anak ninyo? Buntis ang anak. Oo. It means, pagpalagay natin, babae. Diba? Yung anak niya. So, yung anak niya, buntis, umalis na sa boyfriend, then nagpakasal ng iba. Parang ganun. Oo. Pero wala namang nabanggit na nagpakasal. Siguro, sabihin na natin may kinasama. So, kung walang kasal, so walang problema. Walang problema yun. Pero pag may kasal? May problema, adultery yan. Ayan. So, ano po ba, kasal o hindi? Si Tita Remy ng Laguna. Paano po kung naghiwalay ang mag-asawa at nagkaanak ang babae sa ibang lalaki? Tapos, pinagamit ng babae ang apelyido ng dating asawa. May kaso po ba yun? Of course, may kaso yan. First, falsification of public document. Pwede mademanda sila ng adultery. Kasi, nung nanganak si wife, kasal pa sila ni Mr. It means unfaithful siya. Yung bata is the product of an unfaithful marriage. So, it means, pwedeng maging liable si wife ng adultery. Ayan po, ayan. So, malinaw po yan. So, hanggang dyan muna itong pagtalakay natin sa family law, yung mga concerns po ninyo. Dahil for today, ay meron po tayong topic na pag-uusapan. Oh yes, ang topic po natin is about ejectment. And mga land titles. Okay. Ayan. So, napapanahon yan, Attorney. Kasi, every Saturday, no, matapos po yung ating palatuntunan, kinokolekta ko po yung mga katanungan nyo. At napansin ko, ang dami talagang nagtatanong sa lupa. Ayan. So, land dispute. Kumbaga. So, ito, naihanda ko na po yung katanungan. Pero, siguro, hinga natin ng mga salient points itong si Attorney Mark. Pag sinabing ejection, ano pong ibig sabihin yan? When you say, ejectment ang tawag, ejectment. Ayan. When you say ejectment, layas. Layas ka dyan. Yun, ang ejectment. Paalisin. It means ang issue ng ejectment, possession, hindi ownership. Okay? Ejectment, ang issue ng ejectment, possession. Iba yung ownership. Okay? May tinatawag kasi action publiciana, action reinvindicatoria. Iba yon sa ejectment. Kasi ang action reinvindicatoria, action publiciana, ang issue nun, legal possession
and of course, ownership over the property. Okay? Kasi ang ejectment kasi may term lang. Kailangan i-file mo yan within the limit of the law. So may prescribed period. May prescriptive period sa pag-file. And may mga requirements sa batas. Okay? Ang ejectment, ang purpose ng ejectment, ang possession. Okay? Then, bago ka mag-file ng ejectment, by the way, ang ejectment, i-file mo yan sa municipal trial court. Okay? But bago ka mag-file ng ejectment, kailangan may tinatawag na demand letter. Demand to pay and vacate. Hindi po pwedeng demand to pay lang or vacate. Kailangan dalawa. Demand to pay and vacate. Vacate. Okay? It means, ang purpose dyan is palayasin mo ang nakatira sa bahay mo. For example, umuupa sa bahay mo, hindi mo siya pwedeng palayasin basta-basta. Hindi naman siya aso eh. Na layas, hindi naman ganun. Tao siya eh. So, based on law, kailangan sulatan mo siya ng demand letter. Ang demand letter, kailangan magbayad ka ng 10,000 and lumayas ka na dyan in 10 days. So, yung amount, ang nagsasabi nun, ang nagdidikta, yung may-ari. Yes, sa rental nila. Sa rental, for example, may rent, 10,000 naman. Then, hindi nagbabayad. Magbayad ka na. 20,000 pesos. For 2 months, hindi ka nagbabayad sa akin. So, 20,000 pesos. And, lumayas ka na in 5 days. Parang ganun. Okay. Hindi mo pwede na i-lock ang bahay. May mga ganun na, kung hindi nagbayad, i-lock yung bahay. Pwede maging liable ka ng detention nun. Illegal detention. Illegal detention. Walang piyansa yan. For example, may nakatira sa bahay mo. Okay? Pinadlock mo. May tao sa loob. So, it means may intention ka na hindi pa palabasin. So, pwedeng maging liable ka ng illegal detention. Walang piyansa yan. Mas mabigat ho yun. Mas maganda, dadaanin natin sa batas. Ang gagawin natin, sumunod kayo ng demand letter to pay and vacate. After that, pag hindi pa rin nagbayad, so pwede ka na mag-file. Okay? Yun lang yan. Ayan. So, madali lang pala. So, aside from that, attorney, meron pa ba tayong mga, sabihin natin, dapat tandaan, no, sa ejectment? Basta sa ejectment, ang purpose ng ejectment, hindi siya issue about ownership. Possession. Sino ang may karapatan or may authority or may right to possess over the property? Yun ang issue. Kung about titles, about mga titulo ng lupa, ibang issue yan. Kasi ang issue dito sa ejectment, sino ang may karapatan to possess over the property? And pangalawa, ang ejectment kasi, covered siya ng summary proceeding. When I say summary proceeding, pabilisan. Unlike sa normal civil case, matagal yan. Kasi kailangan pa mag-present ng mga witness, tapos i-cross-examination pa. So, basta mga lupa, based on my readings and my experience, 5 to 10 years yan. Matagal talaga, lalo na pag may daming conflict. Mag-retire na lang si judge, yung kaso niyo buhay pa. Parang ganun lang yun eh. Pero sa ejectment, hindi. Kasi ang ejectment, pabilisan. Kasi pabilisan, affidavit over the against affidavit lang. It means, for example, you are the complainant, submit ka lahat ng mga affidavit, yung kabila naman, affidavit, then depende na ni judge magbasa sa mga affidavit nyo. So, then, right after that, makakapagpalabas na siya ng... most probably, may decision na mabilis yan. Compared sa normal civil cases. That's why, ang ginagawa ng iba, ejectment muna i-file nila. Kasi mabilis yan. Kasi palayasin lang, tapos na. Okay? Oo, kasi halimbawa, ikaw nagpaparenta ka, apektado talaga yung kita mo. Kasi kung ayaw niyang umalis doon... Ang tama yan. Kung ayaw niyang umalis, hindi sila magbabayad. So, pangit naman, hindi naman po pwedeng palayasin siya. So, ang gagawin niyo, legal na paraan. So, demand letter, demand to pay and vacate. Yun yan. Demand to pay and vacate. Meron ako mga naririnig na mga istorya, attorney, no? Yung sa mga nagpaparenta nga. Pwede ba daw na maghabol, halimbawa, yung may-ari talaga nung property, no? Halimbawa, sinira yung loob ng bahay, binaboy, ika nga, pinagsusulatan para talagang inisin yung may-ari ng bahay. Of course. Mayroon. Kung anong kondisyon ng bahay, nung pumasok kayo, kailangan yun din ang kondisyon ng bahay nung lumabas ka. What if naman, yung nag-rerenta, meron siyang pinagawa na bahagi noong bahay. Kasi let's say, pagpalagay ho natin na example lamang ho ito, yung may-ari nagpunta sa ibang lugar o nag-abroad. Syempre, halimbawa yung bubong sira, tumutulo yung sabihin na natin, muulan, 'di ba? Yung tubig. So, for the meantime, siya muna yung sumagot doon sa
sa bubong, sa yero. Oh, Gusto yes, niya normal yan. singilin, di ba? Singilin yung may-ari nung pagbalik. Depende yan. Paano yun? Ang for example, na-retired na, expire na ang contract of lease. Okay. Of course, lumayas ka na. Opo. Ikaw yung nag-rent, umuupa, kailangan humingi ka ng reimbursement. Yes. Choice yan ni lessor o yung may-ari. Choice niya. Kung gusto niyang kung bayaran, kalahati pwede. Kalahati lang? Kung ayaw niyang bayaran, tagalin mo. Iba kukunin nung rumenta. Tagalin mo yan. For example, nagpa-semento ka dyan, tagalin mo yung semento. Choice yan ni lessor. Nandiyan yan sa civil code. So, hindi po pwedeng buo. Kasi sabi nyo kanina kalahati lang. Sabi ng batas, choice yan ni lessor. Kasi, if nag-lease ka, nag-rent ka, it means, alam mo na hindi, you're not the owner of the property. It means, you cannot be a possessor in good faith. Palagi kang bad faith. Okay? So, kasi ina-acknowledge mo na hindi ikaw yung may-ari ng property. Therefore, kahit ilang taon ka na dyan sa bahay, it will not be ripened into ownership. Kasi, you acknowledge that the owner of the property is the lessor. It means, pag, for example, gusto mo kang palayasin ni lessor, may mga nag-improve ka sa bahay, ni-improve mo, pininturahan mo, pwedeng i-reimburse ni lessor yan kalahati. Kung gusto niya. Pero kung ayaw niya mag-reimburse, o sige, lumayas ka, tanggalin mo yan. Kung ano yung ayos mo dun sa bahay. Basta make sure na pagtanggal mo, hindi masisira ang bahay. Ang bigat na. At the option na lessor. Okay. So, babalikan pa natin. Meron akong naisip na katanungan. Ito, bibitinin ko si Attorney Mark at yung ating mga tagapakinig. Ano yung dapat i-present naman nung rumerenta ng bahay na, halimbawa, bumili nga siya ng bubong, no, para paayos, ilagay doon sa nasirang bahagi no ng bubong. Ano yung dapat ba itabi niya yung resibo at yung iba pa? Sasagutin yan ni Attorney Mark, no? Makaraan po ang ilang paalaala buhat sa ating himpilan at patuloy ho kaming tumatanggap ng inyong mga katanungan, komento, mga legal concerns. Text po kayo, pakinagay yung inyong name and location sa 0947-660-8633. Magbabalik po ang programang Talk to My Lawyer. Nagbabalik po ang ating palatuntunan, Talk to My Lawyer. At yun nga, meron akong katanungan no, na naiwan kay Attorney Mark. Sabi ko, halimbawa, ikaw yung rumirenta ng bahay. Madami ka nang napaayos dun sa bahay. Tapos, nagkaroon ng pagkakataon na pinapalayas ka na nung talagang may-ari. Papaano yun? Gusto ko bayaran nung may-ari. Yun lahat ng ginastos ko kahit kalahati. Ano yung mga ipepresent ko para po ma-justify na talagang gumastos ako doon sa bahay? Yung mga resibo. Okay, of course, proof yan na yun ang mga gastos mo. But, you have no right to demand payment. You can only request. Hindi demand. Hindi ka ka-demand. Hindi ka pwede mag-demand kasi that choice, ang choice kay lessor, hindi kay lessee. It means, yung nagre-rent, yung may-ari ng property, yun lang ang may karapatan to decide whether or not i-reimburse niya. Kung gusto niya i-reimburse, kalahati lang. Tapos, kung ayaw niyang i-reimburse, pwede niya ipatanggal lahat. At the option ni lessor. So, it means, walang karapatan si lessee, yung nag-rent, na mag-demand kung magkano ibabayad niya. Kasi, choice yan. Kung ayaw mo, for example, ang gusto ni yung may-ari ng property na, okay, I'll pay you 100,000 pesos sa Manhattan improvement. Sabi ni yung nag-rent, no, 500,000. Tanggalin mo yan. Yun lang yan Oo. Ano nga, simple lang pala, yan. No? Simple lang. Kasi, di ba, parang, aminin na mo natin, no? Masakit sa kalooban na ikaw yung nagpaayos, tapos, Hindi. Diba? From the very start, alam mo na that you are not the owner of the property. Bakit mo pinaayos? Sa bagay. Diba? Oo. Unless may kontrata po kayo na nakasaad po doon na lahat ng improvements pwedeng i-charge sa rental. Pwede ganun kung silent lahat, yung sinasabi ko ngayon, kung silent ang contract. Pero kung contract naka-specify doon kung anong dapat ilagay, tapos lahat ng improvements with proper receipt, pwedeng idagdag sa rental as advance or whatever. So, pwedeng ganon. Kung may agreement. Pero kung wala, yung batas wala kang habol. Ang batas ang masusunod. Ang sabi ng batas, kalahati lang at the option ng owner. Okay? Kung ayaw ni lessor, sige,
patanggal mo. But make sure yung pagkuha mo, hindi masisira ang bahay. Kasi pag masisira, liable ka for damages. So, ikaw pa ang pwedeng kasuhan. Ikaw pa ang pwedeng kasuhan. Ayan, no, napaka-interesting nitong topic natin. Ito na, yung mga katanungan ng ating mga kababayan. Si Tita Rory ng Quezon City. Good day po, Attorney Mark. May problem ako. Ito na. Yung lote we're staying now is still registered doon sa name ng late father and mother-in-law niya. And my husband died 2 years ago. Upon the death of my father-in-law, inheritance tax was paid and an extrajudicial agreement for my husband and her mom was also executed, and I religiously paying the realty tax. My query is, can the mentioned lot be transferred to my kids, all married, gamit yung deed of donation from their grandparents? Sad to say, my late husband was unable to attend to this matter dahil nga sa kakulangan ng pondo dahil sa kanyang mga medical expenses. So, papaano daw po yun? Yearly, yung tax daw po ay up to date. Okay. Yung property, gusto niya i-transfer through deed of donation. Sino ang nag-donate? Ang nag-donate yung lolo. Lolo't lola. I-donate sa mga apo. Opo. Kailangan bayaran nila ang donor's tax and donist tax. Yun lang yan. Kasi, so, ganun, pwede po pala yun kahit napatay na yung and make sure, yung kailangan, yung donation, buhay. Hindi, actually, kahit patay na basta may donation. Okay lang, walang problema. Kasi mas cheaper kasi ang tax sa donation. I suggest, if you think na malapit na kayo kunin ni Lord, mas maganda deed of sale. Deed of sale. Kasi mas cheaper ang tax. Next to deed of sale, deed of donation. Okay? Pinakamahal ang inheritance tax. Kasi ang inheritance tax, mga 32% to 35% ng value ng property. Whereas ang deed of sale, 6% lang. Capital gain tax lang. It means, kaya 6%, 32%. Sobrang laki. Okay, salamat po. Si Lita Agante ng Pangasinan. Good day po. May problema. Ang nawala ho yung original TCT copy ng lote sa probinsya. Gusto po ng mga kapatid ko ay maghati-hati. So, paano po ang gagawin namin? Ang gagawin nila, mag-file muna sila ng reconstitution of title. Kasi nawala yung title eh. Okay, mag-file muna sila ng reconstitution ng title. I-prove nila na nawala. So, kailangan ng affidavit of loss, parang ganon. Okay? But please take note na ang titulo, huwag mong sabihin na fake yun. Okay? Kailangan, pag fake man yung titulo na yan, kailangan i-prove mo sa court yan. Kasi titles cannot be attacked collaterally. It should be attacked directly. When I say it should be attacked directly, kailangan ka mag-file ng kaso sa court na gusto mong ipa-declare ang titulo na illegal or void or fake. Hindi po pwede na mag-claim ka na fake naman yun eh. So, invalid yung sale. Hindi pwede ganoon. Kailangan direct ang pag-contest mo sa isang titulo. Kasi there is a presumption of regularity in the issuance ng titles under the torrent system natin. Okay po. Ayan. Thank you sana ay nalinawan si Lita Gante ng Pangasinan. Si Florentina Caragay ng San Miguel, Bulacan po ba ito? Ayan. So, sabi niya rito ang nakatira po dito sa lupa namatay na po, Lola. More than 70 years na po kaming nakatira dito sa lupa. So, may right lang po yun up to 1965. Ang huli naming buwis, kalahating kaba ng palay. Buwis namin. So, ano ho bang dapat kung gustong gawin, magbuwis daw po sa munisipyo. Tulungan niyo po ako kung ano po ang dapat gawin. Ang property na kasi na yan, hindi titled. Okay? Hindi titled, then we're not sure kung sino ang may-ari ng property. Kasi pag public land kasi yan, or tinatawag na public dominion ang property, hindi siya ma-ripen into ownership kasi owned by the state yan. Okay? Private lands lang pwedeng ma-ripen into ownership if you possess the property for 10 years, if you acted in good faith, or 30 years if you acted in bad faith. Okay? But kailangan private lands yan. But except pag titled ang property. Pag titled ang property, of course, the title will prevail under the torrent system.
Okay. Saka yun nga, nagulat ako kasi parang yung buwis daw na ibinayad, kalahating kaban ng palay. We're not sure kung anong klaseng lupa yan. If it's a public land or private land, or title ba yan, or just a mere tax declaration. By the way, ang tax declaration, hindi yan titulo. Ang tax declaration, ang purpose ng tax declaration is purposes of taxation lang. It is only a proof na nagbayad ka ng tax. And it is also a proof that you possess over the property. But it is not a proof that you are the owner of the property. I-repeat ha, yung tax declaration, iba yun sa land, sa title. Ang tax declaration, hindi yan proof that you are the owner of the property. Ang tax declaration is only a proof that you paid taxes, you possess over the property. But hindi siya proof that you are the owner of the property. Parang obligasyon mo lang sa gobyerno. Oh, yes. Parang proof lang na, nagbabayad ko ng buwis. Nag-possess ako nito. Mayroon akong tax declaration. Kasi ang property kasi, pag private lands or na pinopossess ng isang tao for more than 30 years, it will be ripened into ownership. Eventually, ikaw na yung mag-own. Basta private lands. Okay. Except pag may lease. Kasi lease kahit 100 years, hindi yan ripened into ownership. Ayan po, salamat po. Si Ana ng Bataan. Gunayan po, ask ko lang po kung pwedeng rematahin yung lupa na sinanla kahit di may-ari ang nagsanla. Salamat po. Pag hindi yung owner ang nagsangla, actually bawal ang sangla, void yung sangla kasi wala nang authority siya to sangla. It means yung nag-mortgage and yung mortgagor and mortgagee, void yun kasi, for example, from the start, illegal, no? Illegal kasi, for example, yung bahay ni Miss Jackie Maestrado, hindi ko pwede isang layon. Di ba? Basic lang yun eh. Ayan. Parang ganon. Paano kung, ayun nga. Except kung may SPA. Except may authority yung may... Special power. May authority yung owner, give his authority to yung isang pamangkin niya, to sangla, wala problema. Na dapat may pirma niya? Yes. Or automatically, pwede na kahit verbal? Ang sangla, kailangan written yan. Written. Yan. Okay, sige po. So, thank you, Ana ng Bataan. Si Joseph Pantig ng Pampanga. Good morning po. Mayroon po kaming bahay, pero yung lupang kinatatayuan po nito ay hindi pa nakatitulo. Kasi, share po ng nanay ko yung sa lupa ng lolo ko. At hindi pa rin po ito nakatitulo sa nanay ko. Pero sure na po na yung lupa ay sa nanay ko. Kasi ang alam ko po, yung mga kapatid, binigay ba ng mga kapatid niya na yun po ang share. Kumbaga, sinabi daw po ng mga kapatid nung nanay niya na yun yung share niya. Verbal. Hindi ganoon. Sabi po ng batas kasi, in that case, alam ko na yung anong ibig sabihin niya. Kasi normal yun eh. Ang properties po kasi, pag land pa sa lupa, kailangan in writing yan. Basta more than 1 year. Kailangan in writing. Kailangan, kung nag-agree yung mga magkapatid, extrajudicial settlement. Okay? Yung extrajudicial settlement, kailangan naka-indicate yun sa titulo. Then, kailangan bayaran ang estate tax. Bago ma-transfer ang title. In this case, I think hindi na bayad yung estate tax. Opo. That's why, ang suggestion ko, if you think na malapit na kayong kunin ni Lord, kailangan deed of sale. Kasi hindi magka-problema ang mga anak nyo po, mga apo nyo, kung deed of sale. Kasi compared sa inheritance tax, ang sobrang mahal to the extent na wala na silang mamamana. 32% ba naman? Yes. Then, kailangan mo sila magbayad ng pera to pay that. Kasi wala kang pera, paano mo? Hindi installment. Hindi po ba yun? Hindi ganon. So, dapat isang bagsakan bayaran. Yes. Ayan, kasi ito, meron pa siyang hinabol eh. Bala ko po kasing bayaran yung lupa sa nanay ko. At papirmahan ko po siya. Kikilalanin po ba yun sa korte? Kailangan muna bayaran ng estate tax. Estate tax muna. Yun lang yan. Ayun. So, yun po yung una yung gawin. Magbayad muna ng estate tax. Ipasas muna, pupunta muna sila sa assessor's office and sa BIR para ma-assess yung magkano talaga ang estate tax. Si Boy Lansang naman, sabi niya rito, kung may karapatan po ang isang anak ko sa property na inilipat na sa bunso by deed of donation dahil siya po ang nag-assume ng pagbabayad ng naturang property. So, ang tanong, may karapatan po ba yung isa niyang anak
doon sa property? Nag-assume ng bayad. So, it means, hindi pa fully paid ang property. It means, yung owner ng property, hindi pa na-transfer sa kanya. Paano niya may donate? Okay. You cannot donate a property, you cannot sell a property that you do not own. Basic yun eh. Kahit na meron na siyang naibayad na kalahati? Kalahati. Basta yung ownership hindi pa na-transfer, paano mo ilipat yan? Di ba? Basic naman yan based on common sense. You cannot transfer the ownership over the property that hindi mo pabamayari. Hindi pa fully paid. Hindi pa fully paid kasi po, based sa mga ganyan, kasi pag, I think sa mga real properties ngayon, may tinatawag na contract to sell, may tinatawag na deed of sale. Iba yun. Magkaiba yun. Ang contract to sell, it's only a preparatory contract. Okay? It will not transfer ownership. Ang purpose ng contract to sell, pag na fully paid na, may obligation ang developer to transfer the ownership to the buyer. And may obligation si buyer na bayaran in full payment. Pagkatapos, pag na fully payment na, si developer may obligation to execute a deed of absolute sale. So it means a deed of absolute sale is different from contract to sell. Kasi basahin niyo yung pinipirma niyo, contract to sell and deed of absolute sale. Iba-iba yun. Pwede nating expound yan, attorney, matapos po itong ating station break. Doon uli, sa ating mga kababayan na meron pong mga concerns, welcome na welcome po kayo na magpadala ng inyong mensahe sa 0947-660-8633. Magbabalik po ang programang Talk to My Lawyer. Muling isang magandang umaga po sa inyong lahat at kayo po'y patuloy na nakikinig sa palatuntunang Talk to My Lawyer. Kanina meron pang gusto nating linawin, kay Attorney Mark. Meron siyang binabanggit na difference between deed of sale and contract to sell and deed of absolute sale. Okay. Sell, S-E-L-L. At saka sale, S-A-L-E. Iba yun. Kasi ang deed of absolute sale, ang purpose nun, may transfer na of ownership. Okay? Transfer of ownership sa buyer from the seller. Okay? Seller, ilipat niya ni buyer ang ownership ng property. Deed of absolute sale. Itong isa naman, itong contract to sell, it is only a preparatory contract. When you say preparatory contract, in preparation yan for the execution ng deed of absolute sale. For the protection ng buyer. Okay? Kasi, nagbabayad si buyer. Wala silang kontrata. Wala po ng deed of sale kasi hindi ka naman fully paid. Walang protection si buyer. Nagbabayad lang siya ni seller. Di ba? So, mas maganda may contract to sell. Kasi ang purpose ng contract to sell, ang purpose nun, upon full payment, si seller may obligation to transfer the ownership to the buyer. Iba yun, Oo. So, yun ang hindi naiintindihan ng mga kababayan po natin, lalo na pag bumili ng mga condominium. Kasi, if you buy properties, for example, condominium units, yung mga real properties, mga bahay, ang binigay sa'yo na kontrata ng developer, hindi deed of absolute sale. Contract to sell lang yan. Pag na fully paid mo yan, dun pa lang ang deed of absolute sale. So, lagi yun yung first step, contract to sell. It means, preparatory. It means pag contract to sell yan, wala kang obligation to donate. Kasi hindi naman sa'yo yan eh. Di ba? Oo nga, no? Ayan, so, malinaw po yun, contract to sell doon sa deed of absolute sale. Yes, ayan. Okay. Good morning po, Attorney Mark. Tanong ko lang po kung may karapatan po ang isang anak ko sa property. Ito yung kanina. Okay. Meron pong 1,000 square meters kami na lupa. Nung mag-asawa ang sister ko, binayaran ang 300 square meter with ano yung HSE? Ano yan? With HSE ng 3,500 pesos. Hectares, HEC. Hectares. HSE. I don't know ano yan. Ano kaya yun? Baka naman typographical lang. Which is way below the market value nung panahon na yun. Dahil sa konsiderasyon ng anak siya,
Ngayon po, patay na ho yung parents namin at humingi pa siya ng share sa naturang 700 square meter. Ito yung natira doon sa 1,000. Meron pa ba siyang rights? Ayan, paano po ito? Taga Pampanga. Ang properties po kasi, hindi natin alam kung hindi clear kasi ang facts Kung we just do it by assumptions, okay? Ang property kasi galing ng parents nila. Yes. Okay? So it means, mayroon silang nakuha nilang property through inheritance. Through inheritance, bayad mo na sila ng inheritance tax. Okay? But, ang inheritance tax, hindi ang condition para ma-transfer ang ownership. This is only a condition para transfer of title. But with respect to the ownership, ang property kasi ma-acquired na upon the death of the decedent. It means, pag namatay na yung parents nila, both parents namatay na, automatic ang ownership ma-transfer sa mga compulsory heirs. So, yun yan. Yung mga anak ko. So, in this case, may share na yung isang kapatid na 300 square meters. I think, depende sa usapan nila kasi ang 1,000 square meters, kung dalawa lang sila, 50-50. So, pwedeng humingi ng share, 200 square meters para maging 500-500 sila. Parang ganun. Okay. So, hindi po pwede pa, possible pa na maghabol yung sister na nakapag-acquire ng 300 square meter doon sa natitirang 700. Yes, pwede pa. So, depende po sa pag-uusap. Yes, kasi depende kung ilang silang magkapatid. Kung dalawa lang sila, 50-50. So, 50% of 1,000 is 500. So, kulang pa ng 200 square meters. Ayan. So, pwede pa po. Good day po, Attorney Mark and Jackie. May kaso ang pamilya namin against a relative who falsified yung land title. After 3 years of costly court hearings, the RTC judge ordered dismissal and transfer of case sa MPC. Ano po ang dapat namin gawin? I think ang kaso na yan na-dismiss kasi lack of jurisdiction. Kasi ang lupa kasi pag possession ang pinag-usapan, when say possession, when say ang kaso ng ejectment. Okay? But I think ang kaso ng possession. Or I think the estate, yung value ng property is below the level. Kasi may level, depende sa probinsya yun Okay? So, baka yung value ng property, we don't know magkano yung value ng property. Okay, wala dito pag mura lang ang market value, MTC. Pag mataas ang value, RTC. Ganun yan Okay. But most probably, pag lupa, RTC yan. Kasi lahat ng lupa, mahal naman Opo. So, RTC. I think yung issue nila is about the ejectment. Ejectment ito. Kasi MTC lang. So it means parang ang ejectment ang kaso nila. So, of course, the RTC, walang jurisdiction talaga. Pero ano daw po ang pwede niyang gawin? Kung ganito yung... Mag-file sila pwede mag-file ng motion for consideration or mag-file lang sa MTC. Anong problema MTC, okay. Ayan. So, meron pa silang pwedeng gawin. Pwede pa, pero of course, it's very expensive. Expect, basta kaso kasi expensive, lalo na sa mga lupa. Si Lita ng Malibong Bata, Pandia, Bulacan. Good day po, tanong ko po, tama po ba ang ginawa ko yung pundar naming mag-asawa habang kami ho ay naghahanap buhay? Ay kinuha ko. At ito ang ginagamit ko sa pagpapagamot. Dahil di ako humingi ng tulong sa kanila. Sino po si kanila? Siguro yung family ng asawa niya, no? At may mana ang asawa sa kanyang magulang na kasama ako sa titulo. May karapatan din po ba para makakuha ng bahagi siya? Ngayon po kasi, okay. Sabi niya rito kasi cancer patient at byuda at 65. So, paano yun, attorney? In that case, yung property, minana lang ng kanyang husband. It means wala siyang karapatan. Ay, ganun? Yes, kasi hindi naman, ang share kasi ng asawa, pag conjugal property lang, pag mana, wala siyang share. Hindi naman siya anak, asawa lang siya. Paano po, saan mapupunta yung share ng asawa niya? Sa kanya lang. Sa asawa lang, sa husband lang. Okay. Sa husband lang yan kasi siya naman yung anak Hindi naman yung... Kahit dun sa apo or dun sa anak. After sa husband niya, kung namatay na yung husband niya, doon sa mga apo. Yan na yan. Okay. So, ikaw na asawa, walang. Wala. Except pag namatay na, kasi compulsory heir ka din It means may share ka kasama yung mga anak mo. Pero habang buhay pa yung asawa mo, wala kang share. Ayan. So, malinaw. Pero yun nga, sabi niya rito byuda na siya at 65. Ayan, okay.
So, si Amy naman ng Nueva Ecija, nagtatanong kay Attorney Mark, may lupa asawa ko, pangalawang wife ako. At may lupa siya 1 ektarya. Kinasal kami, pwede ba akong magkaroon ng kalahati dun sa lupa? Kalahati naman sa mga anak ko, pwede ba yun? Actually, yung property na yan, kung pangalawang asawa siya, it means kabit siya. Di ba? Kung kabit ka, wala kang share. Pero halimbawa, na-annulled yung first Na-annulled ang first marriage, tapos nagpakasal ulit yung asawa, whatever properties na na-acquired, nung kinasal sila, up to na namatay siya, sa pangalawang asawa. Pangalawang asawa, okay. So, yun yan. So, whatever properties na na-acquired ni husband, nung kasal pa siya sa unang asawa niya, doon sa unang asawa niya. So, depende kasi kung kailan nakuha ang properties. Okay. So, ibig sabihin, attorney, itong si second wife, wala siyang kay o karapatan doon sa na-acquire na mga properties, ari-arian, doon sa first marriage. Kasi bigamous marriage Kung granting na bigamous marriage sila. Apo. Kasi we do not know kasi ang facts ng kaso. Kasi pag bigamous marriage, ang mga parties walang share. Kasi void yung kasal nila yun yan. Okay. Sige po. Eto. Good day po, Attorney Mark. Magtanong lang po ako, nakabili kami ng asawa ko ng lote at walang titulo dahil rights lang. At ang nagbenta, ang isang tenant sa lupa, ayaw niyang gawan ng kasulatan. At ako ang gumawa ng kasulatan. At pinapirma ko ang tenant na binilhan ko. Ang nagtatanong ho ay si Boboy Limbaga ng Tagaytay City. Caviteño. Lupa, kumuha ako ng 2 testigo at nagpirma din bilang testigo. Tama ba yun? Yung ginawa po niya. Valid ba yung sa husgado ko siya yung gumawa nung kasulatan? Ang right kasi, for example, hindi po pwede ibenta ang property sa tao na hindi owner ng property. Basic yan. So, it means, yung nagbenta, rights lang, hindi ownership. So, it means, paano niya ibenta yun? Walang titulo. So, kung ibenta niya, yung rights lang niya. Hindi yung property. Ang nabenta lang, ang na-transfer lang sa buyer, hindi yung property, yung rights lang. Ang karapatan lang niya, yung nagbebenta. So, hindi yung property ang na-transfer. Okay, ayan. So, thank you po sa pinalalang mensahe. So, magkaiba pala yun, no? Yung rights. Iba yun. Sa ownership, iba yun. Ownership. Good day po. Ito usapan naman sa credit card na, attorney. Pwede ba daw sige. Walang problema yun. Oo, ito po. Sabi niya, ask ko lang po kung nag-apply ng credit card noong araw at kumuha ng produkto dahil may pondo naman yung account niya sa bangko, nagkataon na ng ibang bayan ang may-ari ng card. Pagkalipas ng maraming taon, nakita yung lumang card at napansin na hindi pala napatatakan ng paid ang na-purchase na produkto. Considered na bayad yun dahil may pondo naman sa affiliated na bangko ng higit pa sa na-purchase na products. So, maraming salamat po. Si Rosa ng Sambales. Anong pondo? Kasi ang credit card naman, wala namang pondo yun Credit card, utang yan. So, paano may pondo? So, yun ang i-clear natin yan. Kasi, ang credit card kasi, kailangan mong bayaran yan. Kasi, das ang utang. And mataas ang interest noon. 3.5% per month yun, normally. Hindi pa kasama yung mga penalties noon. Or, yung tinatawag na late payment. For example, may tinatawag na minimum payment, may full payment. So, depende yan. But normally, hindi pondo yung credit card. Kasi ang credit card is an utang. So, pag mataas na, may penalty yan, may interest yan, times habang lumalaki yung interest na yan. So, pwede kang i-demanda ng credit card company but you can still negotiate. But hindi yan krimen kasi walang nakukulong sa utang. Ayun. Based yan sa ating sariling batas, walang nakukulong sa utang. Pero, walang makukulong sa utang, pero may makukulong sa panloloko. Iba yun. Under BP22, bouncing check law, estafa, yun makukulong ka. Pero sa utang lang, wala. Okay. Very clear yan.
So, hindi ka po pwedeng ipakulong dahil sa Utang. Hindi pwede yan. Hindi po pwede yan. Pwede kang makulong sa panloloko. Panloloko. Pero sa pang-utang, hindi. Yung pag-issue ng cheque, pwede kang makulong. Kung tumalbog yung cheque mo. Pero sa utang, wala. Okay. Kaya iba hindi na nagbabayad ng credit card. Diba, attorney? Okay. So, ito, may nagpadala pa tungkol din ito sa lupa. Good day po. Dito po sa Sagats Street, Paco, may lote na binili yung city government. At ito ay inaward ng urban sa mga tenant nang nakaupo po si Mayor ng Maynila. Nagbigay po ng certificate 2007 po noon. Kami po ay nagbabayad ng 500 pesos kada buwan mula noon at kailangan daw po ay bayaran din namin ng transfer tax para masukat yung sakop ng bawat bahay at doon ibabatay ang talagang dapat naming bayaran na hindi pa rin namin alam kung magkano at yung transfer tax ay lumalaki kada taon. Ito daw ho ay dahil sa interest at kailangan daw ho lahat, di pwedeng individual. So, ang gagawin po nila, pupunta sila sa assessor's office, ipa-assess nila yun. Then bayaran nila yung transfer tax para ma-transfer ng property. Kasi every movement kasi ng properties nyo, may bayad, may tax obligation. Okay. Yun yan. So, paano yun? Hindi pa raw nila alam, Attorney Mark. Yun talagang dapat bayaran. That's why pupunta sila sa assessor's office, then ipa-assess nila kung magkano talaga ang babayaran nila. At saka sa treasurer's office, then sa City Hall ng Manila. Okay. Ayan. So, ito, may humahabol. Ayan. Pero, siguro, Attorney Mark, marami tayong mga nasagot kaugnay ng mga usapin sa lupa, 'di ba, property. Balik tayo sa family law dahil yun pa rin ang dami hong nagpapadala ng mga mensahe. So, antabayanan po 'yan sa pagbabalik ng programang Talk to My Lawyer. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating palatuntunan at kagaya ho ng nabanggit natin before tayo mag-break, ay babalikan natin yung ilan pa sa mga concerns ng ating mga kababayan. May kinalaman ito sa family law, ayan, or marriage law. Si Severo Alano ng Morong Rizal, ako po ay may asawa, may 5 anak, meron po akong babae, at may 15 years na kami. At dahil po matanda na po kami, 64 years old na, gusto ko na pong tapusin yung relasyon namin dahil gusto ko ng magtino sa pamilya. Di po namin kasama o nagsama ng babae sa isang bahay. Pwede po ba akong ireklamo under RA 9262? Okay. Under RA 9262, very clear po yan. Sino po ang maging akusado ng RA 9262? Husband, former husband, boyfriend, ex-boyfriend, or any person na may sexual relation or love affair, okay, sa isa't isa. So it means pwede kang kasuhan. Kasi bilang isang boyfriend or anong tawag diyan kung may asawa, paramour ba, or kasi iba kasi sila, nagsasama sila. So it means pero hindi daw sa isang bahay. So girlfriend lang. Parang ganun. Kung nasaktan mo ang girlfriend mo, psychologically, emotionally, may kaso ka. Yun yan. Pwede kang kasuhan, pero depende yan ng girlfriend mo kung kasuhan ka o hindi. Okay. Ayan. So, pwede, ayun, magtitino na raw sa family itong pwede mas maganda, sa magandang usapan na lang, then to avoid yung mga kaso. Okay. Ano pa? Ito, may nagpadala, attorney, out of the topic po ninyo, ha? Pero, tungkol po sa tax, ang sahod ko po, ayan, 11,000 a month. Magkano po ang tax na kakaltasin sa akin? May asawa ako at isang anak. May asawa siya, then may isang anak. So, it means minimum. Minimum yung sweldo niya. 11,000, yes. So, may tinatawag na tax din yan. I think mga 25% tax. Depende kung may asawa ba niya yan or anak. Married ba sila or hindi. Kasi normally, ang tax kasi, may rating yan eh. Okay? May rating yan sa income tax. May 32%, may 25%. Ganun yan. Ayan. So, parang out of the topic tayo niyan. No, out of the topic ako, no? Pero thank you we can discuss that in detail in our next episode.
Okay, eto pa. Good day, Attorney Mark. Ang mag-asawa naghiwalay, matagal na po at nasa abroad. Sila ay may anak na age 12, nandito po sa Pilipinas, pero nagbibigay ng support sa anak. Nag-asawa ulit si lalaki sa abroad. Tumira sila sa UK. Lumipat naman ng bahay ang anak na lola o anak and lola ng ibang bahay. At di po pinaalam yung address ng bahay. Di na ho nakakatanggap ng suporta buhat po sa tatay. Ang ginawa ho ng lola, pinapirma ang anak ng abandonment at whole departure sa tatay na nasa UK. Ano ang dapat gawin po ng tatay para matanggal yung whole departure order? Ang babae ho ay nag-asawa na rin sa abroad. Okay. So yung whole departure order nasa abroad, nasa UK. So hindi applicable yan sa UK. So kung umuwi siya dito sa Pilipinas, hindi na siya makalabas. Ganyan na eh. So ang unang gagawin ni lalaki, mag-file muna ng motion to quash the whole departure order. I-file yan, I think yung whole departure order na issue yan sa court. So yung lawyer nyo po mag-file ng motion doon sa court, mag-file ng motion for to quash the whole departure order para pwede nang umuwi sa Pilipinas yung lalaki. Kasi kung may whole departure order, nandito sa Pilipinas yung lalaki, hindi na makalabas. Yun yan. Eh, yung pinapirma po yung anak ng abandonment. Abandonment? Sinong po nagpirma? Ginawa daw po ng lola, pinapirma yung bata, yung anak ng abandonment. At yun nga po yung kanina. I think nag-file sila lang kaso sa court kasi may whole departure order. So, naka-file lang sa court ang kaso nila. RA 9262 ang file yan. Violation against women's right and children's right. At siguro bigay ko din yung pagkakataon na rin, attorney, para i-invite yung ating mga listener kung gusto niyang magpa-appointments. Oh, yes po. Kung may time po kayo, if you have time, if you know the internet, you can visit po my website po sa www.marktolentinolow.com. I repeat po, www.marktolentinolow.com, or sa Facebook page po natin, pwede nyo i-like, then maglagay lang kayo ng message sa www.facebook.com/marktolentinolow. I repeat po, facebook.com/marktolentinolow. Nandun po lahat ng interviews po natin sa TV and saka sa radio. Then also po, pwede po kayo mag-text sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353, or sa landline po natin sa 209-6203. I repeat po, landline 209-6203. At huwag niyo pong kakalimutan na banggitin na kayo ho ay tagapakinig ng DWWW 774. Basta listeners po ng DWWW Free Legal Advice po tayo. Ayan. Yun naman ang maganda doon no? Okay, so nagpapasalamat tayo sa lahat po ng ating mga tagapakinig na nagbigay ho ng oras, ng panahon para ho pakinggan yung ating mga na-share na impormasyon kaugnay nitong mga legal concerns at sa issue rin na tinalakay po natin ngayong umaga. Kami po ang inyong nakasama, Jockey Maestrado, Attorney Mark Tolentino, ang inyong abogado at maestrado sa palatuntunang Talk to My Lawyer.